Kapag meron kang dalawa o more na battery at siniris mo, pwede ba yung hindi same age, no? Series or parallel, no? Pwede bang hindi same age yung mga battery mo? No? So, ang sagot dyan, straightforward na sagot is Jack Solar, share natin ito. Ano ang natutunan mo? okay, so nandito tayo guys, no? Ang topic natin ngayon is battery, no? Battery. So, maraming nagtatanong dito guys, no? Maraming katanungan sa battery. Kapag meron kang dalawa o more na battery at siniris mo, pwede ba yung hindi same age, no? Series or parallel, no? Pwede bang hindi same age yung mga battery mo? No? So, ang sagot dyan, straightforward na sagot is ideally, no? Dahil ang solar battery natin is meron yung mga internal resistance, no? So, kapag bago ang battery mo, mababa ang internal resistance. So, yung pag mababa ang internal resistance ng battery, ibig sabihin nun, mataas ang storage capacity niya, no? So, through time, habang nag-age yung battery mo, tumataas yung internal resistance ng battery. So, pag tumaas ang internal resistance ng battery, bumababa naman yung storage capacity niya. So, kaya ideally, sinasabi nila, dapat same age yung battery mo. No? Para wala kang magiging problema. Kasi possible na nang mangyayari doon is yung isang battery dahil nga luma siya, mas mababa na yung storage capacity niya. Compared doon sa bago mong battery, no? Na ang mangyayari naman is ito, halimbawa ito na full charge na siya dahil mababa na yung storage capacity niya. Ito namang isa, hindi niya na-meet yung full charge niya kasi nga magkaiba sila ng age, mas mataas pa yung storage capacity nito, no? So ayun, no? Pero nga sa totoong buhay, no, sa tunay na buhay, ang nangyayari talaga is hindi talaga tayo nakakabili ng battery ng isang bagsakan, di ba? Dahil na limited budget, nag-iipon pa, katulad nung sa akin, no? Ito muna nauna ko, after 6 months, tsaka ako nakabili nitong isa pang battery. So, yung age gap nila is around 6 months, no? So, malaki na rin yung difference nun sa internal resistance, no? Pero, ang good thing, tingin ko on my view lang to guys, ang good thing kasi, ang LiPo4 or lithium iron phosphate battery, mas napapatagal mo yung life niya kapag charge mo lang siya within 20% to 80% ng kanyang capacity level. So, mas prone pa nga masira yung laging nawa 100%, no? So, doon na lang ako kumukuha ng point, no? Doon sa gusto kong iparating sa inyo. So, ideally, ang prinsipyo ko, dahil nga ganun yung lithium iron phosphate battery, no? Basta within 20 to 80% lang siya ng kanyang voltage level, safe ang health niya, no? Ibig sabihin, walang magiging chemical or physical damage dun sa mga prismatic cell. Basta naka-charge lang siya within 20% to 80%, no? So, since hindi ko kailangang i-meet na i-full charge yung isa sa kanila, no? So, tingin ko, pwedeng ipag-series or ipag-parallel sila, no? Without meeting yung 100% nila, both, no? So, ang ano lang naman dyan is pag yung isa nagwa 100%, yung isa is hindi niya na-meet yung 100%. Pero dahil sa setup ko, mataas yung load ko eh, no? Mataas yung load ko guys. So, actually, hindi ko nga na-meet talaga yung 100%. Kahit either of the two battery, hindi na-meet yung 100%. So, around talagang sabihin na natin, siguro possible nagna 90% ako, pero hindi ako nag-100%. Kasi, yung load ko is continuous, no? Dahil nga, naka-hook up na to dun sa mga load natin dito sa bahay, no? So, ang nangyayari doon sa setup ko, unang inuubos ng mga AC load natin, yung solar supply, bago siya magsa-switch sa DU or distribution utility, no? And ito pa guys, nakakatulong, no? Kung alam niyo yung battery nyo is hindi same age, nakakatulong din na gagamit kayo ng battery balancer, no? Para at least, no, kahit papaano yung voltage level ng dalawa is within
same range, no? So katulad ngayon, ano na ba to? 27 volts, no? 27 volts yung reading natin dito sa mga ano natin. So tingnan natin dito sa battery balancer. So ayan guys, so tingnan mo, battery 1, battery 2, 13.5 volts, pareho sila. So balance siya ngayon. So malakas din mag-balance tong PLC-10 eh. No, kaya ganyan na nangyari dun sa ating battery, no? Masaba. So medyo bago-bago pa to, 1 month ko pa lang ginagamit tong balancer na to, no? Battery equalizer, battery balancer. So mukhang mas okay siya. No. Yung nyo, no, alas 12 ng tanghali. So charging pa yung battery ko sa solar ngayon, no. Ano ba yung ayan, no, 982 watts yung pumapasok galing sa solar panel natin, no. So malaki-laki. So naka MPPT mode pa yan kasi ano to eh, stable yung ilaw nung solar panel, stable na red. MPPT mode, no. So yun, tingnan nyo, while charging, balanced na siya, no. Pero ayun nga guys, hindi same age yung battery ko. Yun ang gusto kong i-share sa inyo, no. Ito ay 6 months old. Ayun, may ano to eh. Nabuksan ko na to, nilagyan ko to ng ano, anong tawag dito, yung active balancer. So ito naman hindi ko na binuksan kasi meron naman tong Bluetooth app, no. So na-check ko yung voltage ng prismatic cell doon sa app niya. And guys, no, para sa akin, no, yung point of view ko doon sa situation natin is para sa akin okay lang na mag-parallel or mag-series tayo ng dalawang battery na hindi same age, no. Pero hindi lang basta-basta ganun guys, no? Kailangan gumamit ka na ng battery equalizer, no? Or battery balancer. Kasi ayun na lang yung way mo para kahit papaano mag-balance pa rin yung voltage level ng dalawang battery, no? Kasi kung hindi ka gagamit ng ganito guys, no? Magano talaga maglalayo yung voltage level ng dalawang yan, no? And mas malaki talaga yung chances na kapag ka walang ganito is yung isang battery mo magpo-full charge ng mas maaga at yung isang battery naman is malolobat ng mas maaga. So dalawa yung scenario mangyayari, no. Either sa charging mas unang mapo-full charge yung isa at sa discharging naman mas unang malolobat yung isa mong battery, no. So alam niyo naman yung LiPo4 battery o lithium iron phosphate battery may BMS yan sa loob. So kapag yung isa is na unang ma-full charge o discharge, no? Merong ang BMS natin is merong over voltage protection tsaka no? Yung isa yung over discharge protection, di ba? Overcharge protection at tsaka over discharge protection. So pag nangyari yan, mag-shutdown yung BMS nyo, no? So ibig sabihin, kung naka-series kayo, no, hindi mate-trace ng setup nyo yung kabilang battery kasi magsha-shut off siya eh, no? So kung naka 24 volt system ka, hindi rin mag-work yung system mo. Hindi mo rin ma-utilize yung 24 volt system kasi nga yung isang BMS mo is nag-shutdown. So kailangan mo siyang gisingin. Jack Solar.